Ang cross po natin hindi yung paghihirap natin, kundi yung pagbibigay sa mga tao. Kasi sa cross, nung mamatay si Kristo sa cross, buong mundo nakinabang eh. So tayo, kinakailangan po na yung cross natin may nakikinabang. Ang nangyari, di ba, yung rich young ruler ay nalungkot, umalis, kasi hindi niya kaya, Mark Paul, hindi niya kayang maging disciple. Medyo mabigat para sa kanya kasi biruin, ang yaman-yaman niya. Ang yaman-yaman kasi pamimigay niya lang yung kayamanan niya, hindi niya kayang maging alagad. Kaya sumingit yung mga alagad, sabi, Panginoon, kami, iniwan na namin yung amin eh. Kumbaga parang nagawa na namin yung pinapagawa mo sa rich young ruler eh. Kasi sabi mo, ibenta yung ari-ari. Kami, wala, iniwan na namin yung ari-ari namin. Pinamigay na namin. At sumusunod na kami sa iyo. Ano naman ang para sa amin? Totoo ba yun, Mark Paul? Na, tama ba yung puso ng mga alagad sa mga salitang yun? Ano sa tingin mo? Nakikita natin, Pastor, para sila nagkaparehas ng isip nung Pariseo, nakausap ni Jesus, na nag-aabang ng reward. Oo nga eh. Every gawin, maghahanap ng reward. Yun nga yung, Pastor, yung tawag dito, doctrine of retribution, na parang divine retribution. Divine retribution. Ang problema, kapag gumawa ka ng mabuti, para mampabor na sa'yo lagi agad yung mangyayari sa mundong to. Tapos kapag hindi ka naman manggagawa ng mabuti or nakakalabag ka sa utos, laging sumpa na lang yung dadanasin mo. So, ayun yung isipan siguro, Pastor, ng mga alagad. At siguro, Pastor, nakita nila na, possible pala na mayroong ibigay yung Panginoon doon sa rich young ruler kapag binenta niya yung mga kayamanan niya. Kami tapos na namin yung gawin eh. Bakit kaya wala pa yung sa amin? Kumbaga, hindi pa namin nakukuha. Yung isa na yun, parang tinatanggihan pa. Parang gano'n yung isipan ng mga alagad. Yung mga alagad ngayon may problema. Kaya sinabi ni Jesus kanila, many who are first will be last. Sabi ni Jesus, kayo nauna kayo ha, pero baka mahuli pa kayo. And many who are last will be first. Kaya parang sinasabi ni Jesus, ayusin nyo nga. Ayusin nyo ang puso ninyo kasi kumbaga hindi rin tama ang puso ninyo. Parang yun ang nakikita ko na sinabi ni Jesus sa mga alagad. Kumusta tayo mga kapatid? Ayos ba ang puso natin sa Panginoon? Ang problema ng rich young ruler yung materialism niya. Tayo kaya, anong kinakailangan nating i-deny? Ano ang hadlang? Yung kayamanan niya naging hadlang eh sa pagsunod niya kay Jesus. Para sa atin, ano ang humahadlang sa atin para sumunod kay Jesus? May mga kayamanan ba tayo? May trabaho ba tayo na dahil sa trabaho natin hindi tayo makasunod? Meron ba tayong mga pag-aari? Malaking bahay, magarang bahay, hindi natin maiwanan, hindi tayo makasimba. Hindi tayo makapaglingkod sa Diyos dahil may iniisip tayo na gusto natin gawin. Ano po pipigil sa atin? Baka kagaya tayo ng rich young ruler. Kinakailangan nating ibenta yun. Patas saka ipamigay sa mga mahihirap. At tinuulit ko po yung pagbibigay ay katumbas yun ng sinabi ni Jesus, take up your cross. Yun ang ating cross. Ang cross po natin hindi yung paghihirap natin, kundi yung pagbibigay sa mga tao. Kasi sa cross, nung mamatay si Kristo sa cross, buong mundo nakinabang eh. So tayo, kinakailangan po na yung cross natin may nakikinabang. Sa akin, Mark Paul, kung i-apply ko sa sarili yan, yung cross ko, yung pagtuturo ng gospel. Naniniwala ako sa aking conviction, meron din namang nakikinabang sa pagtuturo ko. Maski siguro dalawa may nakikinabang sa pagtuturo ko. But it has cost me, Mark Paul. Kumbaga may nawala sa akin dahil sa pagtuturo ko ng gospel. Unang-una, dati nag-aaral ako ng engineering. Nawala yun dahil gusto ko magturo ng gospel. Hindi na ako naging engineer. Tapos, hindi ako naging regular pastor. Dahil although kumbaga kuminsan hindi conscious choice yun, pero parang naniwala ko it was God who was guiding me along the way na hindi ako maging regular pastor.
kung regular pastor ako, baka mataas ang posisyon ko. Yung mga kasabayan ko, Malcol, mga kabats ko sa mga presidente, meron na nakarating sa General Conference. Pero inisip ko minsan, ako kaya, baka narating ko rin yun sana kung nagtuloy-tuloy ako paging pastor. Pero, kumbaga, winawala ko na rin yun, ipinamigay ko na rin yun. Para lang maituro itong nagpapasalamat pa rin ako, Malcol, na natutunan ko itong gospel ng righteousness by faith ay tinuturo ko ngayon. Naniniwala ako, Malcol. Baka kung ako naging regular pastor, hindi ko alam ito. Oo, pastor. So, yun po eh. Baka mababaw lang na unawa ang ibigay sa'yo. So, nagkaroon din ng cross sa akin po yung pagtuturo ko ng righteousness by faith. That is my cross. It is the cross that I bear. And yung third part nga, sumusunod lang ako kay Jesus araw-araw. Iba-iba tayo ng daan po. Pero I believe na lahat ng ginagawa ko ay kumbaga pagsunod kay Jesus. I am following Jesus right now.